Good morning, Light Church! Hallelujah! Hallelujah! Thank God for this another day of celebration. Hallelujah! Hallelujah! Let us be filled with joy. Let us be filled with presence of God. Hallelujah! Hallelujah! Indeed, it is written in Psalm 118 and verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
You turn my sorrow into joy, and I will sing and I'll dance and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy, and I will sing and I'll dance and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy, and I will sing and I'll dance and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy, and I will sing and I'll dance and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never cease. So I will praise you in your likeness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never cease. So I will praise you in your likeness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never cease. So I will praise you in your likeness, for you are Hallelujah. We praise your name, O God. We bless your name, Lord. Hallelujah. O Diyos, sa umaga pong ito, patuloy na aming itinataas, dinadakila ang iyong makapangyarihang pangalan. Lord, tunay po na ika'y tapat at ika'y dakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, at maging sa panahon na darating, O Diyos. Makakaasa kami ng iyong mga pangako. Ipatuloy, O Diyos, na mapangyayari ayon sa iyong kalooban. Hallelujah. Lord, ikaw lamang ang katiyakan sa aming mga buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na makasasatisfy, Lord, ng lahat ng dinidesire, Lord, ng aming mga puso. Lahat, O Diyos, ng kagalakan, kapunuan, Panginoon, at maging ang kapayapaan. Pilit namin, Lord, na hinahanap minsan sa mga bagay, O Diyos, sa paligid namin. Subalit, tanging sa iyong presensya lamang ito mahahanap. Sa iyong presensya lamang matatagpuan, Panginoon, ang lahat ng ito. And this morning, O God, patuloy na kami ay sabay-sabay na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lumalapit sa iyo, O Diyos, at sabay-sabay, Lord, na inaasam na maranasan ng iyong pagkilos sa lugar na ito. Lord, salamat. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Patuloy na amin, Lord, na ipinibigay ang aming mga buhay. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship your holy name. All my hands are made, I'm laying
and satisfy, O God. Hallelujah. Hallelujah. Truly, Lord God, you are such a great God. And Lord, hanggang ngayon ay patuloy kaming namamangha, O Diyos, sa iyong mga gawa, sa iyo, O Diyos, na kabutihan, sa iyo, O Diyos, na katapatan at kadakilaan sa amin. Hallelujah. Thank you, Father. We thank you, Father. Diyos, na may likha ng lahat ng bagay, patuloy ka naming tinataas, patuloy ka naming dinadakila, niluluwalhati ang iyong pangalan sa umagang ito. Father, patuloy kami na lumalapit, and we just want to run to you, Father. Hallelujah. And Holy Spirit, we ask for your presence to come and move upon this place. Oh, Holy Spirit, fill us with your presence. Fill us with joy. Hallelujah. All glory belongs to you only, O God. All glory belongs to you only. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I've carried a burden for too long on mine. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see it now. I'm laying it down, and I know that I need you. Run to the Father, fall into grace. I'm done with a heartache, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. You saw my condition, had a plan from the start. You sang for eternity.
unto you. We're unto you, Father. We're unto you, Father. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. We thank you, Lord. You're so good. You're so great, oh God. We are still amazed. We are still amazed of your goodness, Lord. Creator of everything, creator of everything. You're so good. You're so good. Oh, Father. Oh, Father. You're so good. You're so good. You're so great. Oh, Father. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We love you and we're unto you, Father. Unto the Father. What is the grace? God with a heart and reason to wait. My heart needs a treasure. My soul needs a friend. So I'll run to the Father again. Run to the Father. Fall in His grace. And God with a hiding. No reason to wait. My heart found a treasure. My soul found a friend. So I'll run to the Father again and again and again. I found a friend. I found a friend. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love. Oh, Father. Hallelujah. Salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, Panginoon. Tunay, siya ang dahilan kung bakit kami naririto, Panginoon. Kami naririto hindi dahil sa nais namin, Panginoon, kundi dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pag-ibig at habag na sagana mo, O Diyos, na ibinigay sa buhay ng bawat isa. O God, we thank you. Thank you, Lord God, for saving us. Salamat, O Diyos, sapagkat iniligtas mo kami, Panginoon, sa kapahamakan na dulot ng kasalanan. And Lord God, through your Son, Jesus Christ, meron kami, Panginoon, na personal na relasyon sa iyo sa mga oras na ito. Hallelujah. We thank you, Lord God. Tunay na napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na dakila at ikaw ang Diyos na maghahari sa habang panahon. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, patuloy kami nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa. And Lord God, this morning, patuloy nga po na pagkilos ng iyong banal na Espiritu ang aming maranasan. At hayaan mo, Diyos, na ang iyong mga salita ay sabay-sabay naming matanggap sa umagang ito. O Diyos, patuloy po namin na ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Purihin ng Diyos sa umagang ito at ang mga papuri, pag-awit, pagsamba sa Panginoon ay tunay na nagkakalob sa ating puso ng kapayapaan, maging ang assurance na nandyan ang
pagkilos, nandiyan ang kanyang pangunguna at maging assurance sa ating mga puso na mayroong katugunan ng Panginoon. And praise God, ngayong umaga tayo sama-sama sa lugar na ito upang patuloy na pasalamatan, parangalan ang Diyos na buhay sa kanyang katapatan at kadakilaan. So, salamat sa Diyos sa buong isang linggo, bagamat sa mga panahon pong ito ngayon, halos marami ho yung mga nagkakaroon ng trangkaso, lagnat. But praise God, ang bawat isa atin ay nandito ngayon. Amen? Ito yung bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kaninang madaling araw, nagising ako mga 3:00. May mga kapatid nag-chat sa akin, sabi, Pastor, hindi ako makakapag-church. At least mga 3 sila o 4, ganun. Pastor, hindi ko kami makakapag-church kasi may lagnat si Mrs. at may sipon. Sabi ng isa, Pastor, hindi kami makakapag-church. Yung mga anak, mayroong pong sipon at ako naman nilalagnat. Yung isang kapatid natin, sabi niya, medyo, Pastor, okay na sana pero medyo hindi rin maganda. Hindi na ako makakapag-church. Sabi ko, sige, at magpahinga kayo. And munti ko pang i-reply na sana all may makakapagpahinga lahat. Praise God. Halos kaninang madaling araw, medyo ramdam ko yung lagnat. Pero dala lang po ng sama ng panahon ngayon. Hindi naman talaga actually sama eh. Minsan ito yung gusto nating panahon. Yung malamig yung panahon. And halos nung bago magtapos ho ang taon, may mga panahon na yung ulan, no, mga maliliit na patak ng ulan. So halos naiipon. At may mga panahon na nakalimutan kong magbihis. Okay? So tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwala ang katawang ito, dapat nating pangalagaan. Madaling araw, kahapon kagabi pa, sabi ko, Pastor Nick, pwede ka ba sa church bukas mag-preach? Sabi sa akin ni Pastor Nick, Pastor, alanganin ho, bago kaming kasal. Kalilipat lang ho din ng bahay. Kaninang madaling araw, naghahanap ako sino maaaring maging kapalit ko ngayong umaga. Pero alam niyo po, darating ang after 5 years, merong i-raise ang Panginoon sa church na ito na mga preacher at loobin ng Panginoon, may mga pastor pa. Aba, hindi kayo nananampalataya. Ibig sabihin, may mga magiging kahalili ako sakali man, no? So, ihanda natin ang church sa kung anong gagawin ng Panginoon. Pero, ganun pa man, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang buhay ay napakaikli lamang. Sino magsasabi na yung 8 years old, napakahaba na? Halos nung ako po yung nag-uumpisa pa lang mag-ministry, halos marami akong inabutan na noon nasa panahon ng kalakasan ho nila. Kumbaga parang hindi na darating yung panahon ng hangganan ng kanilang lakas. Nag-uusap-usap, nagkikwentuhan, pero ngayon hindi na makaalis ng bahay na hindi kasama yung kanilang anak o kanilang apo na maaaring sumama sa kanilang pupuntahan. Sapagkat may mga panahon ng kahinaan din at talagang hindi na nanatili ang buhay. Ngayong umaga ang ating pag-uusapan, life is a vapor, so submit to God's will. No? So dinugtungan ko po yan, life is a vapor, so submit to God's will. So original na title ng message ay ganoon, kasi nga medyo nagka-problema ako sa aking outline na biglang nalakan yung notebook ko na sinusulatan ng sermon sa Evangel. At mayroon pong lagusan na medyo maliit lang. Ang problema ko, hindi ako kasya. So, wala ring estudyante maaaring makapasok sa office. So, kinakailangan kong i-rewrite ang message na ito ngayong umaga. So, dito tayo sa James chapter 4, verse 13 to 17. James chapter 4 from chapter 4 verse 13 to 17. Magkakadugtong lamang ng mga naunang message natin. Halos inabot na tayo ng 1 taon, tama? Ng aklat ng James. Masyadong napakalawak ng aklat ni James. So, James o Santiago, kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17.
Maaari ba tayong tumayong lahat bilang paggalang salita ng Diyos? Ganito po ang sinasabi ng passage. Sundan po ninyo ako. Magbabasahin ko sa Tagalog, Mabuting Balita, Biblia. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan. Sa isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Let us pray. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Patuloy nagpapaalala sa amin bilang mga mananampalataya kung paano kami mabuhay ng iyong kalooban ng siyang napangyayari. Ngayon pong umaga, tulungan mo kami na tanggapin ang iyong salita bilang katotohanan at wala ng ibang katotohanan na maaari pang panghawakan. Tunay nga po, O Diyos, ito lamang ang aming batayan ng aming pag-asa. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong salitang mahayag ngayon, patuloy naming makita ang dakilang plano at layunin mo sa buhay ng bawat isa. Sa mga kapatid namin sa lugar na ito, maging kapatid na naka-online po ngayon, we pray na ikaw ang patuloy na mangusap, manguna sa kanila. Purihin ka po, O Diyos. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Sadyang napakaikli ng buhay natin. So, minsan po ay mayroon tayong pastor sa Naga at nasa panahon siya ng kalakasan at the age of 41. So, masyadong abala sa ministry, abala sa napakaraming mga bagay at dumating ang panahon, bigla na lang nabalitaan namin namatay. At the age of 40 or 41, namatay ang pastor na ito. So, isang malaking pagtataka ng marami, bakit ganun? Maganda yung ministry? Bakit kinuha ng Panginoon sa ganong panahon? Walang makapagsasabi na bukas nga ibuhay pa tayo. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Nasubok ito maging sa mga panahon na tayo po ay pumasok yung pandemic na marami tayong mga plano na gustong mangyari. May mga gustong mag-abroad, pero hindi nangyari. May mga gustong umuwi sa Pilipinas, hindi rin nangyari. Halos tumigil yung transportasyon. Halos frustrated ang marami sapagkat sila'y umasa sa kanilang sariling kakayanan kung ano ang kanilang magagawa. Umasa sa sariling karunungan, subalit hindi nangyari. Kung maalala nyo ho, yung 9/11 terror attack sa New York, no? 9/11. Halos napakaganda ng sitwasyon. Yung lugar, yung Twin Tower ay lugar ng komersyo. Maaaring may mga nagtatrabaho doon o may mga negosyante doon na kailang iniisip na sa araw na yon sila'y kikita. Subalit, mayroong ilang nakakaalam na sa panahon na yon, babagsak yung Twin Tower. Maaaring mayroong ilan doon nagpaplano na kinabukasan o sunod na buwan kapag sila nakapag-ipon dahil nagtatrabaho sila sa isang kilalang kumpanya, maaaring iniisip nila na sila makapagbabakasyon. Subalit, sa isang iglap, gumuho ang dalawang malaking o napakataas na building na ito. Nasaan na ngayon ang kailang pangarap? Sa isang iglap, posibleng mawala ang buhay na ito.
Iba, minsan nga, sinasabi natin, kasama pa lang namin ito kahapon. No? Kasama pa lang namin ito kahapon. Subalit ngayon, wala na. Natulog lang. Hindi na nagising. May mga panahon nga, minsan mababasa tayo sa Facebook, biglang sasabihin nila, ang daya mo naman, iniwan mo kami. Pero ayaw namang sumama. Nangangahulugan po kasi na yun na yung kanilang hangganan. Wala ka nang magagawa para pigilan ang panahon ng kamatayan. So, ang buhay, sabi ni Santiago, ay parang singaw o parang usok. Kaninang umaga, maaaring bago kayo pumunta dito, kayo po ay nagkape. Diba? So, habang iniinom mo yung kape, malamig yung panahon, makikita mo yung singaw, yung steam, mula doon sa kape. Yung tubig, no? Na napakaliit na, kumbaga, dinadala ng hangin. Subalit, mapapansin mong umaangat lang ng kaunti, pero hindi mo na makita pa kung saan ang narating niya. Ganun po ang buhay. Pansamantalang nabubuhay, pero darating ang panahon ng pagpanaw. So, ngayon, unawain natin bakit natin napag-uusapan ito. Sapagkat maaring napakarami sa atin ngayon, ang dami nating plano na gagawin sa taong 2020. Masyadong naging maluwag yung December sa atin sapagkat halos wala ng kaso. Okay? Biglang mabalitaan natin ang taas ng ang bilis ng pagtaas ng Omicron variant. Maaring nagbabadya ng mga lockdown na naman. Subalit mga kapatid, napakahalagang maunawaan natin ang buhay ay nasa kamay ng Panginoon. So napakaikli ng buhay. There are no guarantees about tomorrow. Let alone next year, 10 years from now, you may be young and healthy this morning, but you easily could be a corpse by sundown tonight. So, because life is a vapor, we should humble ourselves before God and obey His will. Ito yung dapat nating pag-isipan. Ito yung mahalagang makita natin. Saan mo gugugulin ang buhay mo? Saan nauubos yung panahon mo? Saan mo inilalagay yung buhay mo? Yamang ito'y maikli lamang. Maaring nasasayang yung mga ginagawa natin sapagkat minsan malayo ito sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Life is a vapor. We should humble ourselves before God and obey His will. Ito po ang magiging takbo ng pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay? So, mapansin po natin, minsan ang Panginoong Jesus ay nagpahayag. Patungkol, o si Apostle John ay nagpahayag patungkol sa worldly attitude, no, ng tao dito sa daigdig. Sa 1 John chapter 2 verse 15, binanggit niya ang salitang the gospel pride of life. Sapagkat minsan hindi nakita ng tao yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. May mga panahon ng pagpaplano para sa kanilang sarili na mga bagay na gusto nilang gawin. Madalas tayong nagpaplano ayon sa ating kakayanan, ayon sa ating pag-iisip, ayon sa ating kayamanan. Meron akong ganito, kaya ito yung gagawin ko. No? So, ang problema kung hindi natin makita na mayroong Diyos na may higit na plano kaysa sa mga pinaplano ho natin. Makikita rin natin ang isang halimbawa sa Luke chapter 12, verse 19 to 20. Dito po sa Luke chapter 12, verse 19 to 20, ito po'y kwento patungkol sa isang lalaking hangal na inisip niya isang parable na ikunento ng Panginoong Jesus nang sabi niya sa kanyang sarili, masyadong napakalawak na
ng aking storehouse, ng aking aanihin. Sabi niya, then I'll say to myself, you have many goods stored up for many years. Take it easy, eat, drink, and enjoy yourself. But God said to him, you fool, this very night your life is demanded of you. And the things you have prepared, whose will they be? Kanino maiiwan ang lahat ng pinagpagalan mo? Ito yung realidad ng buhay. Sa mga panahon na masyadong naging abala tayo sa daigdig, ang tanong, para kanino to mapupunta? Mga bagay na hindi natin madadala sa kabilang buhay. Sa pagharap natin sa Panginoon, mga bagay na maaring naging abala tayo sa daigdig. Subalit ni hindi natin nakita ang kahalaga ng Diyos sa buhay natin. Ni hindi natin nakita yung plano ng Diyos. Ngayon pong umaga, tingnan natin ang ilang mga katotohanan ito. Mula po dito sa passage. Life is a vapor. No? Parang usok lamang ang buhay. Ito ho'y may tatlong pakahulugan. Unang-una, life is frail. Anong ibig sabihin nito? Easily broken or destroyed. Weak, easily lead into evil. Sabi ni James sa verse 13 to 14, come now, who you say today or tomorrow, we will go to such and such a city and spend a year there and engage in business and make a profit. Yet you do not know what life will happen tomorrow. Meron ho bang nakakaalam kung anong mangyayari after 10 minutes? Meron ho bang nakakaalam kung anong mangyayari after 1 day? Meron ho bang nakatitiyak kung anong mangyayari after 1 month or 1 year? Meron bang talaga nakakabasa sa atin kung anong mangyayari sa mga darating na panahon? Hindi natin alam kahit 10 minuto mula ngayon kung anong magaganap. O bukas o sunod na buwan. Minsan nasa prayer and fasting po tayo dito sa lugar ng church. And then halos tuwang-tuwa ho tayo sa presence ng Panginoon. And paglabas natin dito sa church, biglang mabalitaan natin yung isang napakapangit na pangyayari diyan sa lugar ng Santa Teresa. Na mayroong dalawang namatay sa aksidente dahil sa isang sasakyan o 10-wheeler na may mga dala-dalang mga battle na tumagilid. So, andito tayo sa loob, nasa presence ni Lord, pero sa labas, anong nangyayari sa kanila? Maalala ko minsan Sunday noon, kumbaga parang panatag ang lahat. Subalit isang kalunos-lunos na pangyayari diyan sa may lugar ng Paraputo, no? Na mayroong isang pamilyang na aksidente. So, ang tinutukoy natin ngayong umaga, hindi natin alam kung anong maaaring mangyari bukas. Ang pinakamahalaga ngayon, ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. Maliban sa hawak ito ng Panginoon, nasa ilalim ng pagsunod sa kanyang nais. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ni Kristo. Bawat isa sa atin ay mananagot sa ating pagharap sa kanyang hukuman. Yung negosyanteng tinutukoy ni Santiago ay sadyang mapagmataas. Mayabang na akala nila, pagkagising niya, punta siya sa city upang mag-business. May mga katransaksyon na akala niya, magtatagumpay siya. Subalit ang hindi niya alam, maaaring pagpunta niya sa city, biglang nag-lockdown. Pagpunta niya sa city, pinasok yung kanyang negosyo ng mga hold-upper. O biglang
lumindol, gumuho. Sa atin po, bilang Kristiyano, maaari tayong maging makapagyabang sa harapan ng Diyos. Kung ang ating mga plano ay hindi natin ilalagay sa kamay ng Diyos. Hindi masamang magplano, sapagkat ang salita ng Diyos ay mayroong maliwanag na sinasabi patungkol sa pagpaplano. Guarantees about it. No? They were presuming all of these things about an unknown future that they had no control and no guarantees about it. Wala siyang hawak, wala siyang kontrol sa kung ano ang mangyayari. Pero tuloy ang kanyang plano sa buhay. Marami tayong nababalita ang malalakas noon, subalit bigla na lang silang binawian ng buhay. Pumunta ng laot para mangisda, subalit hindi na nakauwi. Matayog ang pangarap ng pumunta sa abroad, subalit hindi na rin nakauwi dahil sa COVID. Sa mga sitwasyon sa araw-araw, hindi natin tiyak kung ang sariling plano ay magtatagumpay. Nais ng Diyos na maging dependent tayo sa Kanya. Maaari tayong magkaroon ng matayog na pangarap at magyabang dahil malakas siya ngayon. May mga tauhan siya ngayon. May pera siya ngayon. Subalit lilipas ang lahat, mawawala ang lahat, maging lakas na meron siya. Sabi ni James sa verse 16, that all such boasting is evil. No? Masama ang pagmamataas sa harapan ng Diyos. Bakit po? Lahat ng plano niya ay para sa kanyang sarili ni hindi niya sinangguni ang Panginoon. Ito rin minsan ang nagiging dahilan ng paglayo ng isang mananampalataya sa Panginoon. No? Maaaring nakapag-work sa malayo at ang plano niya talaga makapagpatayo ng bahay para sa kanyang mga magulang. Subalit dahil sa kanyang pagsusumikap, nalayo siya sa Panginoon. Maaaring nagtrabaho siya sa ibang lugar para matustusan ang mga pangangailangan. Subalit yun na rin ang naging umpisa upang masira ang kanilang pamilya. Napakaraming mga pagkakataon na hindi natin alam kung ano ang mangyayari kung hindi natin ipagkakatiwala sa Diyos ang ating plano. Nais ng Diyos na maging dependent tayo sa Kanya. Maaari tayong magkaroon ng matayog na pangarap. Dahil sa kung anumang meron tayo ngayon, subalit hindi natin tiyak kung ano ang mangyayari bukas. Malakas pa ba tayo? Meron pa ba tayong source of income? Ano ang mangyayari bukas? Hindi natin alam. Maliban ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon. Life is frail. Life is short. Maikli lamang ang buhay. Ang buhay ay parang singaw, parang usok, parang bula. So, pagpunta natin kaninang umaga, o maaring naliligo ho tayo, biglang makita natin parang umuusok yung katawan ko. No? Mayroong steam. At biglang nawawala. Ganon din naman yung buhay. No? Nandito ngayon, maya-maya, wala na.
mga dating kasama natin sa church, hindi na nakatawid ng 2022. Yun na rin talaga yung naging hangganan. But praise God, walang kapatid tayong kinuha ng Panginoon dahil sa COVID. Minsan, kasama mo palang kahapon, ang lakas-lakas, subalit ngayon, hindi ka makapaniwalang wala na siya. Nangangahulugang sadyang maikli lamang ang buhay upang gugulin sa walang kwentang bagay o pansamantalang bagay. Sabi ni Moses sa Psalms 90 verse 3 to 10. Psalms 90 verse 3 to 10. In verse 3, yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan at karapatan sa buhay. Sino sa inyo o ilan sa inyo ang nakaranas ng pagbantaan ang inyong buhay? Ilan na sa inyo? May mga pagbabanta sa buhay. Subalit magpahanggang ngayon, buhay ka pa rin. Sapagkat ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Ilan sa inyo minsan nakapag-attempt na gusto mo nang umuwi sa Panginoon sa hindi magandang kaparaanan. Pero hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Sapagkat ang Diyos ang may kontrol, may hawak. Ang sabi ng talata, nagbabalik kapag iyong iniutos. No? Bumabalik sa alabok. In verse 4, ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo. Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay naming umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dus at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ganito yung naging solusyon, ganito ang buhay sa daigdig. Sabi ni Moses sa verse 12. Sabi niya sa verse 12, so teach us to number days that we may present to you a heart of wisdom. Turuan mo kami, sa Tagalog version, turuan mo kaming maitanim sa isip na ang buhay namin ay maikli lamang upang kami ay gumawa ng may karunungan sa bawat araw na aming masunod ang iyong kalooban. So, yamang maikli lamang ang buhay natin sa daigdig, ito ho yung dapat nating pag-isipan. Saan natin ginugugol ang napakaraming panahon natin sa buhay? Papaano natin ito pinagagamit sa Panginoon? Papaano natin tinag-glorify ang Panginoon sa buhay na ito? Yamang ang buhay na ito ay maikli lamang. Pangatlo, life is certain. No? Life is certain. Tiyakang darating ang kamatayan sa buhay ng tao. Kahit na anong mga food supplement ang maaaring inumin natin ngayon para humaba ang buhay natin, kahit na anong pag-iingat minsan na gawin natin, naalala ko si Michael V. Iwas na lumabas sa community. Pagkatapos, sabi niya, tinamaan pa rin ako ng COVID. Kasi may mga order ako online na mga dinideliver sa akin. Sabi niya, malamang doon ko nakuha.
Iwas na iwas, pero tinamaan pa rin. Sadyang dumarating ang kamatayan sa buhay ng tao. May mga pagkakataon na napapaligiran ng mga doktor na may kanya-kanyang kakayanan o may mga kanya-kanyang expertise yung mga doktor. Pero yung tao na kailang binabantayan ay namamatay pa rin sapagkat may hangganan ang buhay. So, kahit edad kabataan, ay nakakaranas ng tila maagang kamatayan sa lupa. Naalala ko minsan bago kami graduate ng San Jose. O hindi, kabats ata yung nidaba, no? Sa San Jose. Graduating. Biglang mabalitaan na lang na kumbaga, ilang araw na lang yung graduation at yung kanyang mga magulang papunta na ng San Jose sapagkat preparation para sa kanyang graduation. Subalit kinaumagahan, hindi na siya nagising. Binangungot. Graduating ho yun. Nasa panahon ng kalakasan, kabataan. Ang sabi ng karamihan, sayang, napakabata pa naman. Pwede pang makapagtrabaho sana. Hindi niya na naabot yung kanyang pangarap, hanggang doon na lang kasi ang buhay niya. Ang bawat tao ay haharap at mananagot sa hukuman ni Kristo. Bawat isa sa atin ay haharap at mananagot sa hukuman ng Panginoong Hesus. Kagaya ng sinabi ko kanina, noong 9/11 terrorist attack sa New York, maaaring abala ang mga tao doon sa Twin Tower, subalit wala silang kaalam-alam na yun na pala ang kanilang huling sandali. Maaaring marami ang hindi nakapagsisi sa kanilang kasalanan dahil ang alam nila, kumikita sila ng malaki at gagamitin nila ito para sa kanilang bakasyon. Make sure that you have repented of your sins. Because if you do not, you will die in your sins and you will perish. Ito ho yung napakahalaga. Makita natin ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Yamang ito'y maikli. Kung may mga bagay tayong dapat pagsisihan at talikuran, gawin ho natin ng mas maaga. Walang sino man ang nakatitiyak ng panahon ng kanyang pagbalik sa Panginoon o panahon ng muling pagbabalik ni Kristo. Ito ang kagandahan sa Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus kung anong araw siya babalik. Sapagkat kung sasabihin ng Panginoon kung anong araw siya muling magbabalik, maaaring sasabihin na napakarami sa atin, okay lang muna, mamuhay tayo sa daigdig, gawin natin ang ating gusto, total babalik pa naman pala siya sa susunod na taon. So, kung kailan malapit na, doon tayo magsisi, doon natin ayusin yung buhay natin. Ang nais ng Panginoon, matapos nating makilala siya, yung buhay natin ay ating italaga ng lubusan sa kanyang harapan. Ang buhay ay parang singaw. Nandyan kahapon, ngayon wala na. Pangalawa, God is sovereign. No? God is sovereign. Ang Diyos ay nasa kanyang trono at kapamahalaan. Ang problema ng mga mangangalakal na ito, o negosyante itong tinukoy ni James, wala silang kapangyarihan upang matiyak ang tagumpay ng kanilang sariling plano. Hindi masama ang pagpaplano, tandaan po natin ito. Hindi masama ang pagpaplano sa kinabukasan. Papasok ka ng pagpapamilya, pagplanuhan mo. No? Papasok ka ng negosyo, pagplanuhan mo, pag-isipan mo. Nagpaplano ka mag-aral sa ibang lugar, pagplanuhan mo. Hindi masama ang pagpaplano sa kinabukasan sapagkat merong commendation dito ang salita ng Diyos. Sa Luke chapter 14, verse 28 to 32. Bago ka gumawa, kinakailangan muna i-consider kung ano mga bagay na meron ka dyan. Financial planning is good stewardship. It is done in dependence on God and with regard for biblical priorities. May mga kapatid tayo, makikita natin,
Paano nagpaplano para sa kanilang pinansyal? Itinatabi ang para sa Panginoon, itinatabi yung kanilang savings sa pagiging mabuting katiwala sa kung ano mang dumarating sa buhay mo. Isang karunungan ang mag-savings, no? To cover possible future expenses sakali man mawalan ka ng work. Kinumend ng Bible yung hard work at nabibiyayaan sa kanyang pagiging masikap. Ang tinutukoy dito ni Santiago ay ang kapalaluan ng taong nagpaplanong hindi siya isinasaalang-alang. Kapalaluan ang pagpaplano na hindi mo isaalang-alang ang plano ng Diyos. No? Isang kahangalan na gawin mo ang isang plano na hindi mo isinaalang-alang ang Panginoon. Hindi bali ng mawala ka, may mga panahon, hindi naman ito pinagplanuhan. Ang pangarap lang nila, makapagtrabaho at pagkatapos sa makapagtrabaho, makapag-ipon at magkaroon ng sariling bahay. No? Matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Pero ang palaging tanong dito, sa gagawin mo bang iyan, mag-glorify mo ang Panginoon? Sa gagawin mo bang iyan, nandyan pa rin na makapaglilingkod ka sa Panginoon? Sa gagawin mo bang iyan, makakapag-fellowship ka pa ba? Palagi nandoon yung consideration. Nandoon yung pagsasaalang-alang para sa kapurihan ng Diyos. Subalit dito, parang sa kanyang sarili, kagaya ng isang lalaking hangal, na ang kanyang sinabi, malawak na, marami na akong aanihin, lalawakan ko pa ang aking storehouse, at ngayon kakain, iinom na lang ako. Ang sabi ng Panginoon, hangal sa gabing ito, babawian ka ng buhay, saan mapupunta ang lahat mong pinagpagalan. Bakit? Hindi niya isinali ang Diyos sa kanyang plano. No? Isang malaking kahangalan sa buhay ng tao na hindi mo kasama ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Anumang planong wala sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos, ito'y nagiging sanhi ng paglayo sa Kanya. Dahil ang akala ng tao, magagawa niya ito sa kanyang sariling sikap at lakas na wala ang tulong ng Diyos. Kung bakit man tayo ngayon umuunlad, bakit man tayo nagkakaroon ng mga bagay-bagay, hindi lamang ito dahilan sa iyong sariling pagsusumikap, kundi mayroong pabor ang Diyos. May mga panahon nga na hindi natin ma-recognize ang ginagawa ni Lord, pero nandun pa rin yung favor ng Diyos. Gumagawa pa rin siya. So, yung buong pag-asa natin ay nasa Panginoon. Yung buong pagtitiwala natin ay nasa Kanya. No? Hindi ito sa sariling sikap. Halos sa pagpasok ng bagong taon, anong araw, pero ngayon wala na ako nakikita. No? Papasok ang bagong taon, magkukonsulta sa mga pungsoy. No? Imbes na nandoon yung kanyang buong pagtitiwala sa Panginoon, aalamin sa mga pungsoy anong dapat kong gawin, saan pinakang magandang direksyon ng pintuang ito, saan namin ito ilalagay, anong dapat namin ilagay dito sa kantong ito. No? Ito, positibo, ito mga bagay na ito, ganyan, ito yung kulay na dapat mong ilagay dyan. Kristiyano ka, sumangguni ka sa pungsoy, wala yung buong pagtitiwala mo sa Diyos. No? May mga pagkakataon, hindi lamang mga pungsoy, maging mga manghuhula, tarot card reader, crystal ball. Galit dyan ang Diyos dahil inilalagay mo doon ang iyong pagtitiwala. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, magtiwala ka ng lubusan. Kung nandoon yung pag-asa mo sa Panginoon, umasa kang may gagawin ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng sariling lakas at hindi sa pamamagitan na alamin mo kung ano mangyayari bukas. Wala ka sa posisyon para alamin kung ano ang mangyayari bukas. Sapagkat kung ano man ang mangyayari bukas, ito'y nasa kamay na ng Diyos. Ang kinakailangan mong gawin ay magtiwala sa Panginoon at huwag mong hatiin ang pagtitiwala at pag-asa mo sa Kanya. Na ilalagay mo kay Lord ang pag-asa mo at ilalagay mo sa mga bagay-bagay na ito.
Ang gusto ng Panginoon ay lubos na pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Napakahalaga na panampalatayanan at pagtiwalaan ng Diyos na buhay. Kahit hindi mo lubos alam kung saan kaniya dadalhin. Pero hindi ka dadalhin ng Panginoon sa kapahamakan. Dadalhin Kanya sa Kanyang tiyak na plano. May mga panahon, minsan, pumasok yung bagong taon. Bumili pa ng horoscope magazine para alamin kung ano magiging kapalaran niya. Yung nabili niya pala, expired na 2021, kaya napakamura. Yung bibili ka pa talaga ng pusang kumakaway. Ay, kung meron ho kayong ganon, isurrender nyo na, itapon nyo na, basagin ninyo. Bakit? Wala doon yung pag-asa mo. No? Nakalagay ho dyan sa mga tindahan o kung ano mga business establishment, kumakaway sa swerte. No? May mga pagkakataon, mga palakang mayroong coin. At mayroon namang iba dito, lalo sa mga kabataan, pinapalo pa talaga si Rudy Baldwin. Honestly, kung ginagawa nyo iyan, ito masasabi ko sa inyo, repent. Repent. No? Talikuran ang kasalanan. Pagsisihan ang mga bagay na iyan. Isurrender ang mga bagay na ito sapagkat galit ang Diyos. Nahati ang pagtitiwala mo sa Kanya. Meron bang mag-asawa? Nasasabihin mo sa iyong asawa, okay, sa iyo ako nagpakasal, pero actually, dalawa kayong mahal ko. Kung mahal mo ang Diyos, ilagay mo yung buong pagtitiwala mo sa Kanya. Hindi yung ilalagay mo sa Kanya at ilalagay parang, baka hindi ko tiyak ang investment na ito, dito maglalagay ako. Hindi ganoon. Sapagkat ang Diyos ay tiyak ang Kanyang plano. Bago ka pa man ipanganak, bago ka pa man nabuhay sa daigdig. Matagal na siyang nabubuhay, matagal na siyang mayroong plano, matagal na siyang mayroong ginagawa. Bago ka pa man lumapit, magtiwala sa Kanya, matagal na siyang mayroong plano sa buhay mo. Repent kung mayroong mga ganitong bagay sa buhay natin. Sapagkat ang Diyos ay nasa Kanyang trono at siya ay nasa Kanyang kapamahalaan. Hingi ng tawad sa Diyos at lubos siyang pagtiwalaan. Huwag mong pagtiwalaan ang lakas mo, kayamanan mo, trabaho mo, kundi pagtiwalaan ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa ating mga plano. Sabi sa verse 15, if the Lord wills, no? Kung luluubin ng Diyos. Ganito yung eksaktong salita. Sabi, ito yung solusyon ni Santiago, no? Kung luluubin ng Diyos, anong ibig sabihin nito? May plano ako, naiisip kong gawin to, pero kung ito'y kapahintulutan ng Diyos, mangyayari ito. Subalit kung hindi naman ito kapahintulutan ng Diyos, isosurrender ko ang plano ko. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili kong gawin ang bagay na ito kung hindi ito kalooban ng Panginoon. Sa taong ito, maaaring may mga plano naman tayo. Subalit, ilagay natin sa kamay ng Panginoon at matutuhan natin sabihin kay Lord, if the Lord's will. No? If the Lord wills, we will live and also do this or that. Lagi kang nakadepende sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Trusting in God is the only true source of security for the future. No? Ang pagtitiwala daw sa Diyos ang siyang tanging katiyakan at totoong pinagmumulan ng katiyakan para sa kinabukasan. Hindi yung kinakailangan mong ano kaya mangyayari bukas. Sige nga, gusto kong malaman kung ano mangyayari bukas. At aalamin natin sa mga manghuhula. Hindi natin yun posisyon para alamin. Ang pinakang dapat mong gawin ay pagtiwalaan ng Diyos sa kung ano ang mangyayari bukas. Acknowledge God as the sovereign over your business life. Jesus is Lord of all. From the boardroom to bedroom. Your business ethics should reflect that you are not in charge of your business.
Christ is in charge. You must conduct your business dealings in a manner that pleases and glorifies Him. Ilagay mo palagi ang Panginoon na siya'y mapapupurihan, mapararagalan. Pangatlo, pride is a great sin that easily plagues us all. Pride, no? Hindi pa siya naubos nung pagpasok ng bagong taon. Nakarep pa yung iba. Pride. So, pride, pagiging mapagmataas. Verse 13, sabi ng verse 13, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At sa isang taon, kami mananatili roon. Mananatili kami at kikita ng malaki. Hindi man lang nabanggit ang Diyos sa kanyang plano. Kaya nirebuke ni James sa verse 16. Sabi ni James sa verse 16, ngunit kayo nagmamalaki at nagyayabang, iyan ay masama. Yung sabihin mo sa iyong sarili na ito yung gagawin ko, ito yung plano ko, na hindi mo isinangguni sa Panginoon at isinaalang-alang ang Diyos sa mga planong iyan, ang sabi ng talata, nagyayabang at nagmamalaki tayo sa Diyos. At niliwanag ni James na ang pagyayabang at pagmamalaki ay masama o kasalanan. Ito'y pagyayabang, pagmamalaki. Dahil akala niya, magtatagumpay siya sa sariling sikap, hirap, pagod, at sariling kaalaman. Nais po ako ipanood sa inyong video. Maaaring sa ilan ho sa inyo, kayo'y pamilyar ho dito. Pero mayroong ilan sa inyo na maaaring kapag hindi kayo pamilyar dito sa bidyong ito, parang iisipin nyo, oo nga, totoo naman, di ba? Pero ang totoo po, no? Ang totoo, ito'y isang uri ng pagyayabang sa harapan ng Diyos. Okay? So, halos isa po ito sa mga nasa kilalang networking company at makailang ulit ko hong napanood. Okay? So, pinag-iisipan ko at ang daming parang tuwang-tuwa, parang inspired dito. Pero tingnan ho natin, hindi ho biblical ang kanyang ipinagmamalaki. Okay? So, gusto ko lang ipakita sa inyo ang bahagi lang dito at hindi yung kabuuan. Okay? So pakinggan nyo po kung anong uri ng pagyayabang ang maririnig nyo dito. Yung mga tao na kahit anong mangyari lumalaban. Darating ang panahon. Pag maganda na kotse mo, pag maganda na bahay mo, pag marami ka ng pera at nakuha mo na ang pangarap mo, tatandaan mo lagi, lahat ng tao na maliit sa'yo, di mo na sila kailangan murahin para makaganti. Hindi mo na sila kailangan saktan para masaktan. Because the greatest revenge is being successful. So, mapansin nyo po, marami ang tuwang-tuwa sa kanyang testimony, sa kanyang networking, dahil sa kanyang sariling success, nasabi niya na ito yung greatest revenge. Alam niyo po sa Panginoon, hindi ganun ang kaparaanan ng Diyos at ibang-iba. Parang merong, kung titingnan mo, parang merong kababaang loob na nagsasabi siyang ganito. No? Hindi mo na kinakailangan murahin, hindi mo na kailangan gantihan ng ganito sapagkat yun na yung magiging paghiganti mo sa kanila. Bilang Kristiyano, hindi pinag-utos sa atin ng Panginoon na gumawa ng anumang bagay laban sa ating kapwa. Ang problema ho dito, mapansin ho natin, umangat siya sa buhay, umasenso siya, pero sa kanyang sariling pagsisikap. Darating ang araw, iparirealize sa kanya ng Diyos na wala siyang magagawa sa kanyang sarili. May panahon na maaaring pagyayabang. Actually, gusto kong makita mismo ninyo, no? Yung ganoong kalagayan, sapagkat minsan maaari tayong ma-deceive at maaari yung thinking natin na okay din naman. No?
It is totally unbiblical. No? Na pananaw patungkol sa success. Sapagkat ang totoong success na mula sa Panginoon, no, ito ho ay palagi mong kasama ang Diyos at mayroong buong kababaang loob. So, hindi ho yung success ng daigdig. Para sa daigdig, ang success mo, magkaroon ka ng napakaraming bagay sa buhay. Pero, matagal ka ng successful kung kasama mo ang Panginoon. Ang layo sa pamantayan ng daigdig. Pareho po sa sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 15. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 15, the gospel pride of life. So, it refers to the arrogant self-sufficiency of the world apart from God. Para sa kanyang sarili, sapat na yung kanyang mga ginagawa at matagumpay na siya. Pero ang layo niya naman sa Diyos. Mapapansin po natin ito sa buhay ni Nebuchadnezzar. Dito po sa Daniel chapter 4, verse 30 to 32. No? Daniel chapter 4, verse 30 to 32. Makikita ho natin, nasa taas, nasa tuktok ng hanging garden si Daniel, si Nebuchadnezzar. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, nagdahilan sa akin, hindi magiging ganito ang Babylonia. Na mayroong mga mangangalakal na pumapasok at nagkakanlong ang mga mangangalakal sa lugar na ito. Subalit, sabi ng talata, hindi pa nakakatapos magsalita si Nebuchadnezzar, no? Siya'y pinagsabihan na ng Panginoon, no? Anong nangyari? Anong ginawa ng Diyos kay Nebuchadnezzar? Nawala siya sa kanyang sariling katinuan. Bumaba sa palasyo at nanginain kasama ng mga kambing. No, na parang naging kapareho siya ng mga hayop na nandoon sa... Ibig sabihin, nung inalis ng Diyos sa kanya, no, inalis siya sa kanyang katinuan, doon niya lang na-realize, no, na hindi niya magagawa o hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling tagumpay maaaring mangyari ang mga bagay-bagay na yon, kundi mayroong Diyos na nasa likod. Mayroong Diyos na nasa likod na gumagawa sa gitna ng tagumpay na meron si Nebuchadnezzar. Everything we have comes from God by His grace. We fall into pride when we do not keep that in mind. Ano mang meron ka ngayon, ito'y nasa ilalim ng habag at biyaya ng Diyos. Meron kang trabaho ngayon, ito ay kaloob ng Diyos sa iyo. Mayroon kang negosyo ngayon, kaloob ito ng Panginoon. Mayroon kang pinagkakakitaan, kaloob ito ng Diyos. Ang buhay mo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong anumang maipagmamalaki sa Panginoon. Bagkus ang buhay ay palagi nating maipagpapasalamat sa Kanya. How then should we live in view of the fact that life is a vapor, that God is sovereign, and that man is so prone to pride. Papaano ho? Ito hong panghuli ang katugunan. Humble obedience to God, revealed will is our only sane course. Sa unang basa ho ng verse 17, sabi ng verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Kung titingnan po natin, parang wala itong kinalaman, parang walang koneksyon. Actually, sa amin po na nag-aaral sa hermeneutics, interpretation ng Bible, so tinitingnan namin yung connection ng nauna dito sa kasunod na passage. Mayroon ba itong kinalaman? Kung titingnan natin, bakit parang biglang nagbago ng tono ng pananalita si Santiago? Parang walang kinalaman gaano dito sa unang passage na ito na ating binasa. Subalit po, sa Tagalog, sa English, mababasa ho natin yung salitang therefore. Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him, it is sin. Okay.
Dito sa ibang version, ay iba yung pagkakasalin. Pero dito sa ESV, no, ginamit yung salitang therefore. No? Sa komentary ni Douglas Moo, na isa sa mga Bible scholar, kanyang ipinaliwanag ang connection nito sa naunang passage. Sabi niya, He has urged us to take the Lord into consideration in all our planning. We therefore have no excuse in this matter. We know that we know what we are to do. To fail now to do it, James wants is to make it clear, is sin. So, pag hindi mo isinama ang Diyos sa plano mo, nagkakasala ka. Okay? Niliwanag ito dito nililiwanag ito ni Santiago. Sapagkat makita ho natin, ang talatang ito ay applicable sa lahat ng area ng ating buhay. Kapag hindi mo nagawa ang dapat mong gawin, ikaw ay nagkakasala. Ang tawag ho natin dito is sins of omission. Hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Minsan nakapokus tayo sa mga kasalanang direktang nagagawa ho natin. No? At minsan hindi pansin yung mga bagay na dapat ginagawa, subalit hindi mo nagawa. Halimbawa, parang okay lang yung hindi ka magbasa ng Word of God araw-araw. No? Wala kang Bible meditation, wala kang quiet time, wala kang daily study ng Word of God. Parang okay lang. Every Sunday naman nag-church ako. Ang tanong, saan ba sa Biblia ipinag-uutos ang ganito? Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Dili-dilihin mo ang aklat na yon, araw at gabi. Pastor, ipinag-uutos ho yun kay Joshua. Oo. Pero ito'y application para sa atin na ang salita ng Diyos ay kinakailangan pag-aralan. Psalms 119, ubusin mo lang basahin. John chapter 15, ang sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my command. Paano natin malalaman ang command ni Lord kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? So, ang dami mga talatang nagsasabi. So, napakahalaga ng Bible reading every day. So, pagka hindi mo nagawa ang Bible reading, personal Bible study, nagkakasala. Ang tawag natin dyan is sin of omission. Halimbawa, love one another, forgive one another. So, hindi natin nagawa, nangangahulugan, nagkakasala tayo. If you were a Christian, it is not enough just to avoid sinning. God has given you a spiritual gifts and He calls you to serve Him in some capacity. To know this and to neglect to get involved in serving is sin. Pinagkalooban ka ng Diyos ng mga kaloob espiritual upang paglingkuran mo ang Panginoon. Kung hindi mo gagawin ang bagay na ito na maglingkod sa Panginoon, maaaring ikaw ay nagkakasala. Purely business, ang palagi ko sinasabi sa mga kapatid na may mga negosyo, isali palagi ang Panginoon. Business mo yan, ipasok ang pangangaral ng mabuting balita, ipakilala si Jesucristo sa ibang tao. Bawat isa sa atin may kaloob ang Panginoon. May kaloob kang magpastor, pero hindi mo ginagampanan, nagkakasala. May kaloob kang mag-evangelize, pero hindi mo ginagawa. Mag-lead ng small group Bible study, hindi mo nagawa, nagkakasala. May mga panahon na parang katulad tayo ni Jonah. May maliwanag na pinag-uutos ang Diyos na dapat gawin, pero iba yung lugar na kanyang pinuntahan. Yung inilagay ka ng Panginoon sa kababaihan, pero hindi ka naging matapat na manggagawa sa kababaihan. Kahapon, ilan yung kababaihan ang pumunta doon? Hindi pa yung sapat. Kung diyan ka inilagay ng Panginoon at hindi mo nagawa yung responsibility mo, sin of omission ang tawag ho natin dyan. Okay? Kung ikaw naman ay nasa NXA, no? Nasa Youth Light, and may mga gathering, may mga gawain at hindi mo nagawa, ang tawag ho natin dyan, sin of omission. Kasalanan pa rin yun. Parang ang tingin natin, slight lang naman yun eh. Pero ang totoo, hindi mo nagawa. Kung ikaw ay kabahagi ng iglesyang ito, member ka ng church, napakahalaga yung katapatan mo na nandito kapag may mga gawain. Pag hindi mo nagawa ang bagay na yon, sin of omission. So ministry is first a mindset. Okay?
Ministry is first a mindset and only secondarily an activity. If you come to church just to sit and take in whatever seems to grab you or to meet with your friends, you do not have a ministry mindset. You are just using the church to meet your needs with no regards or now God wants or how God wants to use you. You're a religious consumer, but you're not doing what God calls every believer to do. Bawat isa sa atin ay mayroong kaloob ang Diyos na dapat nating gamitin upang mapapurihan, maparangalan ang Diyos. Iisa lang ang tinutumbok ng mensaheng ito ngayong umaga. Ang buhay ay maikli, ang buhay ay mayroong hangganan, ang buhay ay nakapix. Saan mo ba ito ginugugol? Ano bang kaabalahan ng daigdig na minsan nandoon ka rin pero malayo sa plano ng Diyos? Masyadong marami tayong mga priorities sa buhay. Pero ang layo naman sa priority ng salita ng Diyos. Bagay na kinakailangan natin gawin, mag-repent sa bagay na iyan. Ipagamit ang buhay sa Panginoon, saan ka man pumunta, saan ka man mapunta. A ministry mindset means that every day you pray. Tingnan po natin ito. A ministry mindset means that every day you pray, Lord, here I am, ready to do your will. Give me eyes to see people as Jesus says them, like sheep without shepherd. Give me a heart of compassion as Jesus has, to love those who are distressed or downcast. Use me today as a worker in your harvest for your sovereign purpose. Nababasa niyo po? Ito daw yung dapat na maging panalangin ng mga kapatid natin na mayroong mindset sa ministry. Lord, here I am, ready to do your will. Give me eyes to see people as Jesus sees them, like sheep without shepherd. Give me a heart of compassion as Jesus has, to love those who are distressed or downcast. Use me today as a worker in your harvest for your sovereign purpose. Bukas ang buhay nating maglingkod sa Panginoon. Ito po yung dapat nating makita, no? Sa bawat araw. Ano yung bagay na minsan kumukonsumo ng panahon natin, oras natin. Pero ang layo naman sa paglilingkod sa Panginoon, ang buhay na ito ay para sa Diyos. Para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kapurihan. Hindi ito para sa kung anumang bagay na walang kinalaman sa eternity. Begin to serve God in your home, in your family. Not to live that way is sin. No? Sa loob ng tahanan ay maaari palang gawin na makapaglingkod na tayo, umpisahan na natin. Ipakilala ang Panginoong Jesus. Paumpisahan ang Bible study sa loob ng mga tahanan. Saan man tayo inilagay ng Diyos, patuloy tayo makapaglilingkod sa Kanya. In view of the fact that life is a vapor, that God is sovereign, that pride is constant battle, and that humble obedience to God's will is the only sane course, I would counsel to you to do this. Think about what God wants your life to look like on your deathbed. What will you have to accomplish that matters in the light of eternity? May impact ba sa eternity yung ginagawa mo ngayon? Mayroon bang kinalaman sa buhay na walang hanggan ang kaabalahan mo sa kasalukuyan? Darating ang araw ang totoong buhay ay wala dito sa lupa.
kundi ang totoong buhay kapag kahinarap na natin ang Panginoon. At ang totoong buhay, maaaring sa kapahamakan, yun yung realidad sa iba. Subalit sa mga tinubos, iniligtas, ito'y kasama ng Panginoon. So in view of God's purpose in your life, write out a single sentence personal mission statement. No? Maaari mong gawin ito na personal statement. Okay? Kagaya sa akin, to glorify God by being a godly son and brother and by using my gift as pastor, teacher for the building up of the body of Christ and the furtherance of the gospel. Okay? Maaari din kayong gumawa para sa inyong sarili. Na makita yung sarili na ito yung mission statement ko. Ito yung gagawin ko. Ito yung iiral sa akin upang ako ay makapaglingkod sa Panginoon at maging pagpapala sa iba. Every time bago ka umalis ng bahay, palagi mong tingnan yung mission statement mo. No? Write out some personal lifetime goals that will help you fulfill your mission statement. This may include things like your daily walk with Christ, personal holiness in thoughts, words, and deeds. Your responsibilities as a godly spouse or parents or etc. Ang buhay natin ay napakaikli. Life is frail, life is short, and life is certain. Ang tanong, ano ba ang ginagawa natin ngayon? May mga plano ba tayo sa buhay na labas ang Diyos? Mayroon ba tayong ginagawa ngayon na walang kinalaman sa eternity? Mayroon ba tayong mga pagtitiwala na pinagtiwalaan natin yung iba pero nakalimutan natin pagtiwalaan ng higit ang Diyos? Ngayon pong umaga, walang ibang pinakamahalaga kundi makita natin ang buhay natin ay nasa ilalim ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang buhay natin ay mayroong kinalaman, yung ginagawa natin sa kasalukuyan mayroong kinalaman sa buhay na darating na inihanda ng Diyos. Ano yung mga plano natin sa buhay na dapat nating ilagay sa kamay ng Diyos? Kinakailangan po nating ilapit ito sa Kanya. Kinakailangan po natin itong italaga sa Kanya. Kung dumating man ang panahon na may mga bagay din tayong dapat ginagawa pero hindi natin nagawa, katulad ng paglilingkod sa Kanya, kinakailangan nating pagsisihan ang mga panahon na yon at gawin ang mga bagay na nais ng Diyos sa buhay natin. Tiyak ang plano ng Diyos. Totoo ang Diyos sa Kanyang ginagawa. Mas mainam na pagtiwalaan at asahan siya kaysa mabuhay para sa sariling mga plano. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi mo tiyak ano magiging kasunod sa mga susunod na taon. Ilan ba sa atin ang nabigla nung panahon ng lockdown? Pagpasok ng 2020. Para sa ilang mga estudyante, tuwang-tuwa ho sila. Bakit? Yes, 1 month lang namang bakasyon kami. Yun pala hindi lang 1 month. Inabot ng mag-iisang taon. Walang nakatitiyak kung ano mangyayari bukas. Subalit sa kamay ng Diyos ay mayroong tiyak na pag-asa kung ang buhay mo ay pagkakatiwala mo sa Kanya. Wala kang dapat na ikatakot bukas sa kung ano man ang mangyayari kung ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos. Subalit kung ang buhay mo ay talaga nasa kamay ng Panginoon, hindi mo pagtitiwalaan ang iyong sarili lamang na lakas, kayamanan, kaalaman, kundi
sangguniin ang salita ng Diyos na magtutuwid sa mga maling desisyon, maling direksyon. At ngayon, ang buhay mo ay ipaglingkod mo sa Panginoon. Ito yung pinakamainam. Sa daigdig, napakaraming investment na maaaring pasukan ka. Minsan nga, dumarating pang panahon na yung investment ay scam. Hindi mo rin tiyak yun. Ang pinaka-the best na investment ay maglingkod ka ngayon sa Panginoon. Kung inilagay ka ng Panginoon sa isang ministry, maging matapat ka. Inilagay ka sa ministry ng mga kalalakihan, mga kabaihan, maging matapat ka bilang member. Gawin mo ang nararapat. Sapagkat ito ang nais ng Diyos. Mayroon ka mga pangarap ngayon sa buhay. Huwag mong gawin sa sarili mo lamang na lakas. Bagkus ihayag mo ang katotohanan. Kung luluubin ng Diyos ngayong taon, ito ang gagawin ko. Tanging nabubuhay tayo sa pag-asa sa Kanya. Let us pray. May mga bagay man tayong dapat na ihingi ng tawad sa Diyos. Ihingi natin ang tawad sa Kanya. Dumating na ba sa punto na tayo nagtiwala sa sarili kakayanan? Nagtiwala sa kung anumang bagay sapagkat mayroong nangako sa iyo at nakalimutan mo mayroong Diyos na higit na asahan. Nagtiwala sa pangako o sa kung anong mayroong sitwasyon ang kinabukasan na hindi mo nga tiyak kung talaga mangyari o hindi. At dumating ang panahon na yung buong tiwala natin ay nandoon, subalit isinantabi naman natin ang Diyos. Pagsisihan natin ang bagay na yun. Bagkus ngayong taon na ito, italaga natin ang ating buhay sa Panginoon. Nasabihin natin kay Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ang buhay kong ito ay para sa iyo. Sa mga plano ko sa buhay, ilalagay ko ito sa iyong kamay. Mapangyari ang iyong kalooban at hindi ang nais ko. Dakilang Diyos, salamat po sa pagtutuwid, pagtuturo sa way na amin pong tinanggap ngayon. Salamat sa hamon na maglingkod sa iyo. Amang banal, patawad po sa mga pagkakasala at pagkukulang namin. Mga panahon na minsan magtiwala kami sa aming sarili kakayanan, kaalaman. Turuan mo kami magpakumbaba sa iyong harapan sa bawat araw, bawat pagkakataon at kilalanin ang iyong kadakilaan, kilalanin ang iyong kapangyarihan, kilalanin ka bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, sa umaga pong ito, patuloy naming itinatalaga ang aming buhay sa iyong harapan. Gamitin mo ito sa iyong kapurihan. Gamitin mo ito sa iyong karangalan. Tulungan mo kami na magkaroon ng katapatan gawin ang paglilingkod sa iyo. Saan mo man kami inilagay? Na ang buhay namin ay maging pagpapala sa iba. Inilagay mo man kami sa grupo ng mga young pro. Inilagay mo man kami sa youth line. Inilagay mo kami sa ministry ng Christian education. Inilagay mo man, Panginoon, ang mga kapatid sa ministry ng WM. Lord, tulungan mong magtapat. At sino man ang tinawag mo sa iglesyang ito na maglingkod sa iyo, I pray, Lord, na paghawakan ang panawagang yun. Gawin ang panawagang ito, Panginoon, na paglingkuran ka ng buong katapatan. Amang banal, napakarami naming pagkukulang. Subalit kinikilala ng pagkukulang na ito, Diyos, ay kinakailangan naming mabago sa tulong at biyaya at habag mo. Nagawin ngayon ang nararapat ayon sa iyong kalooban. Sa umagang ito, sama-sama namin, Panginoon, tinatalaga ang buhay namin sa iyo. Patuloy itong pangunahan, pagpalain. And I pray, Lord, na sa pagtatapat ng bawat isa, patuloy mo silang samahan. Salamat po sa umagang ito. Sa kaliwanagan ng iyong salita at sa pangungusap ng Espiritu Santo.
na mayroong maliwanag na direksyon ang aming isipan at ang aming puso sa bagay na aming gagawin. Hindi na namin sasayangin ang aming oras sa mga bagay na walang kinalaman sa buhay na walang hanggan. Bagkus patuloy kayong maglilingkod sa iyo. I pray, Lord, na pagpalain mo rin ang mga kapatid naming mga baguhan ngayong umaga. Patuloy na samahan. Hayaan mo, Diyos, na patuloy ka nga pong maluwalhati. Salamat po, Diyos, sa katapatan mo. Salamat po sa araw na ito. Nahayagan yung kalooban, patuloy kayong pasasakop sa iyong salita. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.